Hello! Magandang araw mga kasari-sari. Kamusta po ang inyong tindahan, ang inyong negosyo? Sana lahat tayo ay pasulong, lahat mga kasari ha. Pero kahit may problema, sige lang, wala lang urungan ha. Maging masaya lang tayo kahit maraming dumarating na pagsubok mga kasari. O wag nyo nang intindihin ang ingay ng mga kapitbahay namin, ang ingay ng mga sasakyang dumadaan-daan dito sa harapan ng tindahan ko. Normal na yan dito sa amin mga kasari ha. Ganyan kaiingay yan dito sa amin. Kasi nga magkakatabi-tabi yung bahay dito mga kasari. So ngayon, sa mga nagtatanong dyan na nagtataka, Atitin, maliit lang naman yung tindahan mo, sari-sari store lang naman yung tindahan mo, yung negosyo mo maliit na yan. Bakit ba naisipan mong mag-vlog? Ano ba ang nakain ni Atitin? Syempre ha, nakikita niyo naman 'di ba, happy lang ako. Una, gusto ko makapag-inspire ng mga kagaya ko ang pamumuhay diyan. Na kahit na ganito lang yung ating buhay, masaya at kontento tayo sa kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pangalawa, gusto ko ring makapagbigay ng inspirasyon dyan sa iba na nawawalan na ng pag-asa. Lalo na yung mga empleyado ngayon dyan. Nag-iisip din na sana dumating yung panahon, magkaroon din ako ng tindahan kahit kaunti para makawala na ako sa employer ko, sa mga kasama ko, mga pasaway minsan. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Dinaanan ko rin yan mga kasari. Pero syempre, nagtiyaga ako. Nag-ipon ako paunti-unti. Sa totoo lang, mahirap talaga mag-ipon ha. Sasabihin ko sa inyo, mahirap talaga mag-ipon. Lalo na kung ang iyong sahod ay kakarampot lang talaga, yung saktong-sakto lang talaga sa'yo. Yung tipong saktong pambayad lang ng utang, di ba? Tapos meron ka pang ibang gugulin. Lalo na kung ikaw ay may pinapaaral pa, may mga anak ka, tapos yung iba ay nasa private pa. Huwag kang mag-alala, ranas na ranas ko yan mga kasari. Kaya nga nung maliit pa yung anak ko, hindi talaga ako nakakapag-ipon. Kung meron man, talagang napakaliit lang. Nitong lumaki na siya, doon na talaga ako talagang sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang mag-ipon para rin sa sarili ko. Kasi hindi pwede na yung aking sweldo ay lahat sa kanya napupunta hanggang sa lumaki na siya. Paano ka? Paano ako pag tumanda na ako? Kasi ayaw ko ring iasa yung aking magiging buhay sa anak ko. Kasi syempre magkakapamilya din siya, di ba? Yung focus niya doon na sa kanyang pamilya. So, ikaw na naiwan ka na magulang katulad ako, single parent, di ba? Anong mangyayari sa akin kung wala rin akong ipon? So, ganun yung naging mindset ko. So, nung na-assign ako ng mining paunti-unti, nag-ipon ako. Kaya, nagtayo ako ng sarili kong tindahan. Kasi inihahanda ko ito para kapag ako ay nagkaedad na talagang hindi ko na kaya na magtrabaho, may madudukot ako mga kasari. Kaya nakaisip ako na mag-vlog ako kasi baka yung iba dyan may ugali rin na kagaya sa akin. So ano ba yung ugali? Yung tipong hindi ako mahilig mag-open ng aking problema sa ibang tao dahil may trust issue ako. Ganon mga kasari. Hindi ako basta-basta nagkukwento ng problema. Kung nagkukwento man ako, ay natapos na. Diba? Kumbaga nabigyan ko na ng solusyon. Pero yung nandyan pa siya, problema ko pa siya, hindi mo ako basta mapapagkwento. Kumbaga, pag may problema ako, kinikim-kim ko lang na ako na lang. Kumbaga, hinahayaan ko ako lang yung lumutas, hindi ko siya sinishare sa iba. Kasi nga, yun nga, gaya na nakwento ko, may trust issue ako sa ibang tao. So, ganun mga kasari. Kaya sana, sa aking munting vlog, makapagbigay ako ng inspirasyon, lalo na sa mga medyo nahihirapang mag-decide yan, magre-resign na ba at magtitindahan na lang. Kaya ipinapakita ko sa inyo yung realidad. Sabi ko nga, hindi magpa-plastic-plastic si Ate Tintin. Ipapakita ko sa inyo yung totoong nararanasan ng may tindahan, lalo na kung kayo ay mag-isa. Pero masaya ako mga kasari na ibinabahagi ko sa inyo yung aking araw-araw na journey sa pagtitindahan. Simula nung nag-umpisa ako, tapos umangat ang aking negosyo.
Tapos may dumating na pagsubok na na-scam ako, dinagdagan pa ng anak ko na nagpinasaway sa akin, kaya muntik nang lumubog ang aking tindahan. At ngayon na muli lumalago ang aking tindahan, ipinapakita ko sa inyo yung normal na naging buhay ko na may pagsubok na dumarating pero bumangon ako. Syempre yung iba mahirap talagang bumangon. Experience ko yan, lalo na kung wala kayong mapagsabihan. Katulad sa akin, talagang sinarili ko ito. Ay, kahit sa nanay ko, hindi ako nagkukwento, hindi ako mahilig mag-open up ng problema. Ganon mga kasari. Pero kinaya ko siya. Kaya sana sa munting vlog ni Ate Tintin, maka-inspired ako dyan na ang ugali ay kaparehas sa akin. Na hindi rin mahilig magkukwento ng kung ano-ano. Sana na kung nanonood kayo sa akin, ma-inspired kayo mga kasari. At sa mga nahihirapan din na mag-decide, 'di ba? Pipiliin na ba ang pagtitindahan, ang pagtatayo ng sariling negosyo, magiging empleyado? Nasa sa inyo pa rin po, ha. At least nanonood kayo ng ganito, magkaroon kayo ng idea, at saka syempre, madagdagan ang lakas ng loob ninyo. Magkaroon kayo ng kumpiyansa, o di ba? Ganun lang mga kasari. At saka maging positive lang talaga tayo, di ba? So, kita niyo na sa Titintin, nakikita niyo lagi nakangirit. So, ganun lang ako mga kasari. Minsan talaga sa totoo lang, nararanasan din ng may tindahan katulad sa akin, yung tumal talaga. Meron talaga yan. Bakit hindi? Alam naman sabihin ko sa inyo, maganda ang tinatakbo ng tindahan ko. Hindi sa lahat ng pagkakataon talagang nararanasan yan. Pero gaya ng sinabi ko, laban-laban lang mga kasari, kasi ito yung buhay na pinili natin. Gawa lang tayo ng paraan. Kaya yung ibang mga paraan, kahit na maliliit lang, ibinabahagi ko sa inyo, di ba? Nakikita yung binablog ko kasi para yung iba dyan, ay, ganyan din pala yung ginagawa ni Tintin. Ako, ganyan din yung ginagawa ko. Di ba? Parang masaya ka kasi hindi lang ikaw yung ganun. Marami pala. O, di ba? Nakaka-relate ka talaga na, ginawa niya rin pala yan. Nangyari rin yan sa akin. So, ganun mga kasari. Pero, alam niyo mga kasari, sa totoo lang, sa pagbablog, salamat po sa inyong pagsuporta sa pag-subscribe kay Ate Tintin. Aminin natin at sa hindi, ang nag-subscribe sa akin, kahit na yung mga nagbablog dyan, hindi yan lahat kaibigan mo. Yung iba nga dito ko na lang din naging kaibigan, no, di ba? Dito na lang sa nagbablog na ako, laging nagko-comment. May isa akong subscriber talaga na laging nagko-comment. Ngayon, dalawa na sila. Sa totoo lang, yung isa na yan ay kapitbahay namin na dalaga. So, natutuwa ako kasi nga, may isa man lang ako sa kapitbahay ko na sumuporta sa akin. Pero aminin natin sa totoo lang mga kasari, di ba? Aminin natin, hindi. Talaga naman pag nagbablog ka o kaya gagawa ka ng page, hindi yung mga kaibigan mo susuporta dyan. Kung meron mang susuporta dyan, iilan-ilan lang yan. Yung iba dyan, tataasan ka pa ng kilay. Ganyan din naman sa pagninegosyo. Hindi lahat susuporta sa'yo. Meron din yan magsasabi na, sa umpisa lang yan, babagsak din yan. Ganon mga kasari. Pero, ganon talaga ang buhay negosyo. Ganon din ang buhay nating mga nasa masa, di ba? Hindi lahat yan susuporta sa'yo. Pero tingnan mo, pag umangat ka, marami yan na makikisuporta na sa'yo. Ganon lang ang buhay, di ba? Ingitian na lang natin. Pero, muli nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyong mga kasari, lalo na sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nanonood pa, sa mga hindi pa nakasubscribe. Please mga kasari, tulong nyo na lang kay Ate Tintin, ha. Ngayon pa lang ipinagpapasalamat ko na yan ng marami, nang walang sawang pagpapasalamat sa inyo. Kasi kahit papano ay unti-unting umaangat yung subscriber ni Ate Tintin. Sa palagay ko, maraming nakaka-relate sa aking mga sinasabi, o di ba mga kasari? Kaya sa mga kagaya kong nasa masa ang buhay dyan, tuloy-tuloy lang tayo. Higit sa lahat, wag lang tayong mawawala ng pag-asa. Kapit lang tayo sa Panginoon. Yun lang yung masasabi ko talagang pinakamabisang panlaban natin. Sa Panginoon lang tayo kumapit. Kasi nga, ibibigay naman niya kung ano yung nararapat sa atin as long as nasa tamang daan tayo. Di ba mga kasari? So, paano mga kasari? Sana na-inspired ko yung iba dyan na wag nyo lang kalimutang suportahan si Ate Tintin. Paano mga kasari? Mag-iingat kayong palagi at sana more sales pa mga kasari. At sa mga empleyado dyan, go lang, fight lang ng fight, ha. Wala lang atrasan mga kasari. Para sa pamilya, gagawin natin ang lahat. So thank you pong muli. Maraming salamat. Mag-iingat kayo mga kasari.